Legal chika ba ang hanap mo? Halika dito. Meron tayo niyan. Hi, mga kabarchika. Barchikadora here, and welcome to Law School, where law meets you. Ang kasong tatalakayin natin for today ay ang kaso ni Angelita Antonio versus BDO, GR number 273446, April 23, 2025. Ang kasong ito ay mahalaga dahil dito nasagot ng Korte Suprema ang tanong na kung pwede bang tumanggi ang bangko na bayaran ng iyong time deposit kahit hawak mo pa rin ang original time deposit certificate. Alamin natin. Unahin muna natin ang magkalaban sa kasong ito. Sa isang panig ay sina Remedios at Angelita Antonio, sila yung mag-ina at sila ang mga depositor. Sa kabilang panig naman ay ang BDO na kung saan nag-deposit ang mag-ina. Tandaan, consolidated case ito, kaya pareho silang naging petitioner at respondent sa magkahiwalay na operational appeals. Eto na yung kaso. Ang orihinal na reklamo sa RTC ay isinampa noong pagitan ng huling bahagi ng 2015 o 2016. Ang kasalukuyang desisyon ng Korte Suprema sa ilalim ng GR number 273493 ay lumabas matapos iapila ang resolusyon ng Court of Appeals noong April 22, 2024. Ibig sabihin, parehong umakyat sa Supreme Court ang magkabilang panig upang iparipaso ang naging desisyon ng CA. Dito, ang pangunahing usapin ay kung tama ba na pinabayad ang BDO sa mga deposito ng mga Antonio. Sa madaling salita, ito ay isang kaso para sa isang collection sum of money with damages. Sinasabi kasi ng BDO na nabayaran na nila ang mga deposito. Pero ayon naman sa mga Antonio, hindi nila natanggap ang kanilang pera. Kaya ang tanong ng Korte Suprema ay sino ang nagsasabi ng totoo at sapat ba ang mga ebidensya ng bangko upang patunayang nabayaran na nga ang mga deposito. Pero bago mas lumalim pa ang usapin, alamin muna natin kung ano ang naging masayang relasyon nina Angelita at ng BDO. Naku, heto na naman tayo. Babalikan na naman natin ang nakaraan. Sana all na lang talaga, di ba? Noong 1998, nagbukas sina Remedios at Angelita ng US dollar time deposit account sa BDO. Sumunod pa rito ang iba pang mga investments noong 2000 at 2001. At nagkaroon sila ng kasunduan ng branch manager na kung hindi nila mawi-withdraw ang kanilang mga dineposito sa maturity date ay automatic itong i-renew at i-roll over dahil madalas nga naman silang nasa Amerika bilang mga green card holder sila. Ganun man, itinabi nila ang kanilang mga original na TDC sa isang safety box sa Bangko Filipino sa Paseo de Rojas branch. Pero noong 2011, nagsara at sumailalim sa receivership ng PDC ang Bangko Pilipino kaya natagalan bago makakuha ang mag-ina ng kanilang mga dokumento. Pagkatapos makuha ang mga kinakailangang dokumento sa Bangko Filipino ay nagtungo sila agad sa BDO upang kunin na ang kanilang mga investments. At doon na nagsimula ang malaking problema. Ang sabi ng BDO na na-withdraw na raw ang kanilang mga dineposito noong May 28, 2001 pa. Ngunit mariing itinanggi ito ng Angelita. At nagpakita pa siya ng certificate from Bureau of Immigration at passport na nagpapatunay na wala talaga siya sa Pilipinas ng araw na sinabing nag-withdraw siya. Kaya naman, isinampa ng mag-inang Antonio ang demanda upang pilitin ang BDO Bank na ibalik ang kanilang mga pera plus interest dahil hindi talaga nila winidraw ang kanilang pera at hawak pa rin talaga nila ang mga original at mga hindi kansiladong time deposit certificates. O ngayon,
Ano na yung mga issue na sinagot ng Korte Suprema sa kasong ito? Una, napatunayan ba ng BDO na tunay ngang na-withdraw ang mga dineposito? Pangalawa, nawalan na ba ng karapatan ng mga Antonio dahil sa napakatagal na panahon? Pangatlo, may pananagutan ba ang BDO sa damages? Ang hatol ng korte, isang malaking oo, obligado ang BDO na magbayad sa mag-ina ng $100,000.70 kasama ang agreed interest, 300,000 bilang exemplary damages at 150,000 bilang attorney's fees. Ang unang legal doctrine na natutunan natin sa kasong ito ay ang relasyon ng bangko at depositor ay parang isang mutuom or simple loan. Ang legal basis nito ay Article 1980 ng Civil Code of the Philippines. Wherein, sa ilalim ng batas, kapag nagdeposito ka sa bangko gaya ng time deposit, hindi ibig sabihin na itinatabi lang nila ang kanilang pera. Sa mata ng batas, pinautang mo ang bangko. Ang bangko ngayon ay naging debtor at ang depositor na ang creditor. Dahil may utang ang BDO, obligasyon nitong magbayad kapag hiningi na ng nagpautang. Hindi pwedeng idahilan ng bangko na, "Uy, nawala," ay nagalaw yung pera. Bilang debtor, responsibilidad nila ang perang hiniram nila. Pangalawang doctrine, ang burden of proof o yung responsibilidad sa pagpapatunay ay nasa bangko, syempre. He who alleges payment must prove it. Ang nagkiklaim na nagbayad na siya ang tunay na may tungkulin na patunayan ito. Ipinapakita ng mag-inang Antonio ang mga original ay hindi kansiladong mga TDCs. Sa batas ng banking, ang paghawak sa original na certificate ay prima facie evidence na ang deposito ay hindi pa nababayaran. Dahil dito, otomatikong lumipat ang bigat ng pagpapatunay or burden of proof sa BDO. Obligasyon naman ngayon ng BDO na magpakita ng malinaw at matibay na ebidensya na natanggap ng mag-ina ang pera, ngunit nabigo ang BDO dahil sa peking pirma at internal computer records lang ang naipakita nila. At ang isa sa pinakamahalagang doctrine sa kasong ito ay ang highest degree of diligence, legal basis, Republic Act 8791, the General Banking Law of 2000, Section 2. Bakit? Kasi ang mga bangko, hindi ito ordinaryong mga negosyo. Hawak nila ang pinaghirapang pera ng mga tao. Ginamit ito ng Korte Suprema dahil pinayagan ng BDO San Lorenzo na may-withdraw ang dolyar gamit ang isang demand draft na peke ang pirma at naganap sa araw na ang depositor ay napatunayang nasa Amerika. Ang pagpapabaya na ma-withdraw ang pera nang walang sapat na pag-verify sa pagkikilanlan ng kliyente ay direktang paglabag sa highest degree of diligence. Ang pang-apat na mahalaga sa kasong ito ay ang importance ng mga official public documents. Rule 132, Section 23 ng Revised Rules on Evidence, Rules of Court. Ipinakita ng BDO ang kanilang internal bank ledger at computer history data para lang masabing nagbayad sila, ngunit nilabanan ito ng mag-ina gamit ang kanilang travel certification mula sa Bureau of Immigration na nagpapakitang wala talaga sila sa Pilipinas noong May 28, 2001. Mas pinaboran ng Korte Suprema ang Bureau of Immigration Records dahil ito ay isang public document na may karapatang pagkatiwalaan ng batas kumpara naman sa mga dokumento ng BDO na self-serving o gawa-gawa lang ng kanilang sariling sistema. Ang panghuling doctrine sa kasong ito ay ang paggawat ng exemplary damages at attorney's fees. Meron tayong dalawang legal basis dito. Ang una ay yung Article 2232 ng Civil Code wherein these are the exemplary damages in contracts. Ano naman ang kaugnayan nito sa kaso? Ang relasyon ng depositor at ng bangko ay isang kontrata.
contract of deposit or breach of contract. Bakit? Kasi obligasyon ng bangko na magpakita ng highest degree of diligence. Nang i-release ng BDO ang pera batay sa pineking pirma na hindi man lang kinumpirma ang identity ng depositor at nang hindi hinihingi ang original na TDC, itunuring ng Korte Suprema na ang BDO ay kumilos ng may reckless and gross negligence, labis na kapabayaan sa kanyang fiduciary duty. So ang resulta nun, pinatawan ng BDO ng 300,000 pesos bilang exemplary damages sa ilalim ng probisyong ito. At ang isang legal basis naman natin, ang Article 2208, Paragraph 1, where in the absence of stipulation, attorney's fees and expenses of litigation and other judicial costs cannot be recovered except when the exemplary damages are awarded. So, ano naman ang kaugnayan nito sa kaso? Ang pangkalahatang tuntunin sa batas, as a general rule, ay talagang walang attorney's fees na pwedeng ipabayad sa katunggali kung walang nakasulat na kasunduan o kontrata tungkol dito. Pero may exception. Yun ay ang Article 2208, Paragraph 1, na kung saan pwede mo daw i-award ang attorney's fees kung ginawaran na ng exemplary damages. So ang resulta, dahil binigyan ng Supreme Court ang depositor ng exemplary damages sa ilalim ng Article 2232, automatic na nabuksan ang pinto sa ilalim ng Article 2208, Paragraph 1 upang utusan ngayon ang BDO na bayaran din ng 150,000 bilang attorney's fees ni Angelita Antonio. Alam mo ba na ang exemplary damages or corrective damages are imposed by a way of example or correction for the public good. They are not intended to enrich the plaintiff. At ang attorney's fees naman and litigation expenses cannot be recovered in the absence of a written stipulation unless they are expressly stated in the body or dispositive portion of the decision. Grabe, no? Ang dami pala nating napulot na aral sa kasong ito. Unang-una, para sa mga depositors, sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo, wala palang masama kung itatabi natin yung mga original documents na meron tayo. Pangalawa, para sa mga bangko, hindi pala sapat na computer records lang ang meron ka. Pangatlo, dito mo talaga mabavalue yung mga records ng official government. Minsan, magagamit mo talaga sila in case of emergency. Pang-apat, yung tiwala ay laging merong kalakip na mabigat na responsibilidad. Anong sabi ni Spider-Man? Great power comes with great responsibility. At panglima, yung burden of proof. Ang siyang nagreklamo na nagbayad ay siya pala dapat ang magpatunay nito. Ang final verdict ng kaso, dininay ng court ang petition ng BDO at na-affirm with modification ang desisyon ng CA. At dahil dito, inatasan ang BDO na bayaran ang mag-ina. Please, bakit may nadagdag na moral damages? Ginamit ito ni Justice Gaylan sa kasong ito para liwanagin ang isang mahalagang tuntunin. Ano yon? Maaaring panagutin ang mga bangko sa moral damages dahil sa simpleng kapabayaan, negligence, kahit walang patunay ng masamang intensyon o mali siya. Ito ay dahil sa kanilang fiduciary duty o napakataas na antas ng pag-iingat na inaasahan sa kanila ng publiko. Ito yung sample bar question natin sa kasong ito. And then, ito naman yung kanyang suggested answer in ALAC format. Kung may natutunan ka today, do not forget to like, subscribe, and i-share mo na to sa friend mong mahilig magsabi ng idemanda mo na yan. Char lang! See you sa ating next legal chika. This is Law School, where law meets you. Bye!